basa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Kagalakang walang mapagsidlan amang banal, ang sama-sama naming nararanasan ngayon, sapagkat ikaw ang aming katagpo at ang dulang ang inyong kahandanan. Sa pagpipira-piraso ng tinapay ng buhay na ito, tayo po nawa ang patuloy naming maitaas at maparangalan. Biyaya ng langit ang aming sama-samang maranasan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, happy Sabat po mga kapatid. Isang malaking karangalan po sa amin na kayo po ay makasama namin sa pagsamba ngayong umaga hanggang mamayang hapon. Ano ho? Yan. At ang ayon sa kasulatan po, ang pamilya po ng ayon sa kasulatan ay maglilingkod po sa inyo hanggang mamayang hapon. Kaya umaasa po kami na kayo po ay, kung ano yung dami natin sa umaga, ay ganun din o mas madagdagan pa sa hapon. Ano ho? Yan. Happy Sabat po muli mga kapatid. Okay, at kanina po ay binasa yung ating natutuwa ako kasi may mga nagtitraining dito ng Red Cross. Ang inyo pong malit na lingkod ay instructor po ng Red Cross sa Dasma, Cavite. Kaya ko itinatag ang Pathfinder Medic Response Unit ay kasi pag sa Red Cross may bayad yung aming itinatag libre. Pinagsama-sama natin dito yung lahat ng ating training na inabot including the CLS o Combat Life Support.
kung malapit lang sana kayo, makakatuwang ninyo kami sa inyong pag-upgrade o update. Okay, so ituloy niyo po niyan sapagkat ang atin pong gampanin ay hindi lamang pang-espiritual, kundi naglilingkod din tayo sa ating mga kaibigang wala pa sa pananampalataya sa pagliligtas din ng pisikal na buhay. Ano po? Yan. So mamayang hapon po ay inaanyayahan ko kayong muling bumalik sapagkat pag-aaralan natin ang ilang mga itinataguyod ng mga scammers sa loob ng church. Yan. Upang tayo ay maging aware dito sa mga scammers na ito, mamaya pong hapon ay samahan ninyo kami sa pag-aaral dito po sa New System of Replacement Theology. Yan. Nabanggit din po kanina yung salitang apologist. May mga iglesia na ano ba tawag dyan? May allergy pagka may tumatayong debater. Meron namang natutuwa kapag ka mayroong debater. Okay? So, napapanood nyo naman po ang ating pagtatanggol ay sa pangangalap ng kaluluwa, hindi sa pakikipag-away. Yan. Kaya matagal na panahon, ang NPUC o ang North Philippine Union Conference, kasama po ang SSD o yung ating ano nga ba yung SSD? Southern Asia Pacific Division, ay muling nagpatawag ng mga apologists, kasama po ang mga media. At isa po tayo roon sa nabasbasan. Kaya ang ating pagiging apologist ay basbas po, may basbas po ng NPUC at ng SSD sa pangunguna ng Pastor Abraham Del Rosario, Pastor Marvin Diaz, at si Pastor Sabat Jr. at ng ating SSD President. At si kapatid na Dondon, nakasama ko yan doon. Kasama siya na basbasan. Kaya hindi siya debater, pero may basbas siya kung makikipag-debate. Brother Dondon. Okay? So, bago tayo dumako sa maikling panalangin, nais kong basahin sa inyo ulit yung haliging talata na pag-aaralan po natin. Ano po ang wika? Ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ang samantala tayong manalangin. Dakila po naming Ama, ang hapagkainan ay amin na pong binuksan. Sa pagpipira-piraso ng sustansyang ito, lubos na mapagpala ang inyong bayan, kalinsabay ng inyong bendisyon, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Dagdag pa sa aming kaligayahan, nakita ulit namin ang aming isa sa pinakamamahal, si kapatid na Leia Satin. Love na love po namin yan sa area dyan. Sa Sister Leia. Ayun, yan. Sister Leia Satin Das Aguila. So, isang kaya nag-uumapay po yung aming katuwaan. Ano? At namit namin ang ating head elders, kasama po ng mga kapatid natin dito. Ang paksa po natin ngayon ay pinamagatang reflection. Kasama na po ang pag-aaral ng The Freedom of a Focused Life of Simplicity. Reflection. Kapag ka naririnig ninyo yung salitang reflection, ano po ang nasa isip ninyo? Yan. Sino ang inyong refleksyon sa umagang ito? Kanino tayo katulad? Yan. At nais kong buksan ang atin pong paunang talata. Ang wika sa atin ng unang Pedro, Kapitulo 5, talatay 8, kayo anya'y maging mapagpuya. Kayo'y maging mapagpigil. Sapagkat ang ating kalabang dyablo
ay gaya ng liyong umuungal at gumagala na humahanap ng masisila niya. Alam niyo yung karakter ng leon pag umuungal, ano? Ano ibig sabihin nun? May masisila na. Kaya siya umuungal para yung kanyang mga kapwa leon papaligid na ngayon dun sa kanilang magiging biktima. Isang hudyat ang pag-ungal ng leon na meron silang ika-conquer. Sabi rito, kayo'y maging mapagpigil, maging mapagpuyat ang inyong kalabang dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Sino yung kanyang natagpo ang sisilain? Yung nalabi sa iglesia. Yung nalabi. Bakit yung nalabi? Kasi yung unang iglesia na itinatag sa Jerusalem, yan ay naging ina ng mga patotot. At yung nanatili sa aral na tumakbo sa Europe o sa ilang, yan po ngayon ang tinutugis ng leon o ng dyablo. Na yang pumunta sa Europe, pagdating ng 1844, muli silang pinagsama-sama hanggang sa panahon nating ito. Tayo ang nalabi. At ang nalabing yan ang tinutugis ng dragon. Natagpuan na niya ang nalabi. Ang ginagawa na lang niya, humahanap siya ng masisila doon sa nalabi. Nakukuha ninyo mga kapatid? Yan. Natagpuan na niya. Kaya siya ngayon umuungal. Kasi ang hudyat ng pag-ungal ng leon ay para i-conquer yung kanilang natagpuang prey. At dahil natagpuan na niya ang nalabi, hahanap na lang siya ng masisilang membro. Baka nga nasa tabi nyo na yung isang maninila eh. Mapapansin niyo yan pag kayo'y hinihila na ng antok. Kanyang na ginagawa ng maninila. Yan, ngayon. Nais kong hugutin ang ating pag-aaral sa aklat na isinulat ng kapatid na Ellen White dito po sa Isinatagalog, Kasaysayan ng Pag-asa. Sa pahina 5, magpapatuloy tayo mula sa parako 1. Ang wika rito, mayroong inilalarawan dito kapatid na Ellen White, isang mataas at dinadakilang anghel si Lucifer, kasunod sa karangalan ng sariling anak ng Diyos. Mataas ba yung pwesto ni Lucifer? Mataas? Sunod siya sa karangalan ng ating Panginoong Jesus. At bukod pa riyan, siya rin ang leader ng choir. Matindi talaga. Maamot na mamanaag ang kaligayahan sa kanyang muka, gaya ng ibang mga anghel. Wala kang maipipintas kay Lucifer. Napakagandang anghel. Kaya yung pinapakita sa TV, yung mga may pangit na anghel, di ba? May gwapo, may maganda. Hindi totoong may pangit na anghel. Talagang sila ay magaganda. Maamot na mamanag ang kaligayahan sa kanyang muka, gaya ng ibang mga anghel. Ayun. Kaya maayos ang itsura nila. Sabi pa, mataas at malapad ang kanyang noo. Nagpapakita ng matinding katalinuhan. Kaya pala nung nag-aaral ako, pagka merong sa klase malapad ang noo, ano sinasabi ng guro? Matalino yung batang yan. Bakit? Malapad ang noo eh. Diba? Dito ba maraming malalapad ang noo? Yung matatalino. Sabi daw yung malapad ang noo, nagpapakita ng matinding katalinuhan. Yung iba sa atin, palapad ng palapad ang noo. Ano ibig sabihin nun? Patalino ng patalino. Diba? Yung malapad, matalino eh. At hindi lang basta matalino ha, matinding katalinuhan. Papalapad, lalong tumitindi ang talino. Ano pa sabi rito? Perpekto ang hubog ng kanyang katawan.
marangal at makisig ang tindig. Ganun inilalarawan si Lucifer. Wala ka talagang maipipintas, no? Talagang nasa kanya na yung katangian ng pagiging leader, ng pagiging anghel. Perfecto siyang ginawa. Yan. Ngayon, tuloy. Isang bukod tanging liwanag ang sumisinag sa kanyang mukha at sa palibot niya na mas matingkad at maganda ang ningning kaysa sa nakapalibot na ibang anghel. Ito naman yung pagiging unique, yung pagiging kakaiba ni Lucifer. Mas namumukod tangi yung kanyang kaningningan. Kaya pagka nakita mo siya, makikilala mo kagad siya ang leader. Meron siyang mataas na gampanin na tungkulin o ranggo. Kasi naiiba yung kanyang ningning. Kakaiba siya. Tuloy. Ano sabi? Binigyan siya ng Diyos ng mataas na posisyon. Ano nga yung posisyon ibinigay sa kanya? Pangalawa sa posisyon ng kanyang anak. Yan. Tuloy. Sabi rito, punta muna ako rito sa kabila. Binigyan siya ng Diyos ng mataas na posisyon. Subalit hindi ito pumukaw sa kanya ng pasasalamat at papuri sa kanyang manlilikha. Ano yung nakakalungkot na pangyayari? Pagkatapos niyang bigyan ng mataas na posisyon, pagkatapos siyang bigyan ng mataas na posisyon ng Diyos, hindi man lang siya nagpasalamat o nagpuri sa Diyos na nagbigay sa kanya ng posisyon at sa Diyos na lumikha sa kanya. Ilan po sa kalagitnaan ngayon, pagkatapos mabigyan ng posisyon ng Diyos sa iglesia, ay hindi nakapagpasalamat sa Diyos. Hindi nagbigay ng pagpaparangal sa Diyos. Ang isang naitaas ng posisyon o nalagay sa pwesto sa iglesia na hindi man lang nakapagpasalamat at nakapagpuri sa Diyos matapos niyang matanggap ang kanyang posisyon, kaninong replika? Replika ni Satanas. Kaya nga ang ating paksa, refleksyon. Kaninong refleksyon ang nakikita sa atin? Sa tuwing tayo'y mailalagay sa posisyon, mapa-iglesia, mapatrabaho o mapasaan man, lagi nating itataas ang ating dakilang Diyos. Lagi tayong magpapasalamat at lagi tayong magpupuri. Sapagkat ang wala nito, ang pinapakita niya ay replika o refleksyon ni Satanas. Kaya lagi po nating uuriin, sisiyasatin ang ating sarili. Lagi tayong magpapasalamat. Ito po ang nangyari kay Lucifer. Sa panahong ang konseho ng kalangitan ay nagsang-usapan upang pag-usapan kung paano lilikhain ang tao. Laking pagkainis ni Lucifer. Bakit sa usapan ng sangkalangitan hindi siya kasama? At nabalitaan niya na yung taong lilikhain ay napaka-espesyal, na ang tingin niya sa sarili, sabi ng kapatid na Ellen White, para bang yung lilikhain ng kadyusan ay hihigit sa kanya. Ayaw niya na may lilikhain ng Diyos na mas hihigit na espesyal kaysa sa kanya. Yun ang isa sa naisip ni Lucifer. Ngayon, nakita rin niya yung pagmamalasakit ng Diyos sa kanyang lilikhaing tao. Ang tao, kung papaanong ang tao na kanyang lilikhain, ginawa muna ng Diyos ang pangangailangan ng tao bago ang taong mangangailangan. Napaka-espesyal. Sabi ni Lucifer, hindi pwede ito. Bukod pa riyan,
Nakita rin ni Lucifer na yung hininga na ibibigay sa tao ay mismong hininga ng Diyos. Hindi po pwede ito. Nalalaman niya na siya bilang anghel ay nilikha sa pamamagitan ng ano? Ng hangin. Pero ang tao, napansin niya, hindi sasabihin ng Diyos na magkaroon ng tao. Lililukin niya ang tao mula sa kanyang mga palad. At ito ay hihuhulma mula sa kanyang napakatalinong kaisipan. Kung paano ang Diyos walang kamatayan, ang tao'y lilikhain din niya ng walang kamatayan. Kung paano ang Diyos walang kasalanan, ang tao'y lilikhain din niya ng walang kasalanan. Ang sabi ng mga Bible scholar, ang tao ang siyang pinaka-masterpiece ng ating Panginoon. Doon din sa pagmi-meeting na yon, laking pagkabalisa at pagkainis ni Satanas, sapagkat sa foreknowledge ng Diyos, nakita niya ang tao mahuhulog sa kasalanan. Kaya bago pa man mahulog ang tao sa kasalanan, meron ng plan of redemption. Kaya sabi ni Satanas, hindi ito maganda. Dito nagsimulang mag-aklas yung kanyang damdamin laban sa Diyos. Ngayon, nakita rin niya na yung kamay na ipinanggawa sa tao, yun din ang inoffer ng anak upang tutubos sa kasalanan ng tao. Kaya nga sa ating doktrina, yun pong kamay na lumikha sa tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Na yan din ang larawan ng pagkakaroon ng kauna-unahang pagbububo ng dugo sa Hardin ng Eden, sa pamamagitan ng pag-aalis ng balat ng hayop doon sa korderong lalaki na walang kapintasan. At yan din ang ipinako sa krus ng Calvary. Kaya inis na inis si Lucifer. Tuloy. Nainggit si Lucifer kay Kristo at inangkin niya unti-unti ang otoridad na nauukol lamang kay Kristo. Yung palang pagkainggit, mayroong negatibong aspeto. Siguro hindi masamang mainggit kung gagawin natin sa tamang katwiran. Halimbawa, napakasipag ng taong yun sa kabanalan, gagayahin ko nga. Pero kung ang pagkainggit ipagkakahulog sa kasalanan, kagaya ng ginawa ni Lucifer, hindi ito maganda. Hindi ito maganda. Anumang inggit na hindi kasuwato ng banal na kasulatan, hindi kasuwato ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang karakter, hindi ito maganda. Mayroon bang inggitero dito? Mayroon bang inggitera? Yeah, mabutit wala. Sapagkat yan, pagyang kahinaan na yan, ang nakita ng liyong hinahanap niyang masisila, diyan kanya titirahin. Diyan sa inggit na yan. Bakit siya ang naging elder? Dapat akong naging head elder. Ang gagawin niya, unti-unti niya ngayong gagapangin ang mga kapatid para makuha niya yung trono ng pagiging head elder. Kaninong replika yan? Replika ni Satanas. Kagaya nito, sa inggit ni Lucifer, inangkin niya unti-unti yung otoridad na uuko lamang kay Kristo. Paano niya unti-unting inangkin? Ginapang niya yung mga anghel. No? Ano ba ibang termino ng ginapang? Kinumbinsi niya yung ibang mga anghel. Namulitika. Meron bang namumulitika rito? Meron bang nangungumbinsi? Alam ho ninyo yung pangungumbinsi, kapag kayo'y mahusay sa pangungumbinsi, gawin natin niya sa pagpapalapit ng kaluluwa kay Kristo. Diba? Hindi yung mangungumbinsi tayo, katulad ng karakter ni Satanas, gusto niya yung merong papabor sa kanya.
Yan. Kaya kung minsan, alam niyo mga kapatid, masarap maglingkod sa ganitong iglesia. Kasi dito, yung inyong mga puso talagang magkakadugtong. Pag malaki na, atay na lang magkakadugtong eh. Yung puso, medyo napuputol na eh. Ang dami na nilang paksyon. Diba? Ayan. Ngayon, tuloy. Hinangad niya ang kataasan ng Diyos. Nagmalaki siya sa napakataas niyang kalagayan. Alam niyang pinararangalan siya ng mga anghel. Kaya yung mga mapanghangad, yung negatibong aspeto ng pagiging mapanghangad, iiwasan ng bayan ng Diyos. Huwag natin munang hangarin ang hindi pa ukol para sa atin. Diba? Pag meron tayong nakitang nailuklok ang Diyos na head elders, suporta tayo. Meron na nailuklok na mga associate elders, suporta tayo. Yeah, sapagkat ang Diyos ang naglagay sa kanila. Sa ating mga hanap buhay, sa ating mga paaralan, sa halip na ibaba natin sila, tulungan natin silang maitaas. At kapag sila'y naitaas natin, wala kang kalaban, wala kang kaaway. Baka sa susunod, ikaw naman ang maitaas. Hindi ba? Sabi dito si Lucifer, nagmalaki siya sa napakataas niyang kalagayan. Marami ding mga leader. Kapag nakaupo na, nakalimutan na niyang iniluklok siya ng Diyos. Ubod na ng yabang. Nuknuk ka na ng yabang. Di ba? Nasa patiunan niyang termino, maganda pa't banayad ang kanyang pamamalakad. Ng mga sumusunod na taon, siya na lamang ang nasusunod. Yeah. Nagmalaki si Lucifer pagkat napakataas ng kanyang kalagayan. May kasabihan tayo sa Tagalog, yung lumipad ng sobrang taas, pag bumagsak. Alam niyang pinararangalan siya ng mga anghel. Bakit siya nagyayabang ngayon? Kasi meron na siyang mga kakampi. Alam niya na pinararangalan siya ng 1/3 ng mga angels. Kaya umaakla sa iglesia, kaya nagmamalaki sa iglesia, kasi meron na siyang kakampi. Yan. Kapag ka ganito ang sitwasyon, kaninong replika ang nakikita sa kanila? Ang sabi ng Panginoon, ang gusto niya ang kanyang iglesia ay iisa sa lahat ng layunin, iisa sa lahat ng kanilang gagawing panukala, iisa sa paglilingkod sa Diyos, hindi hati-hati. Kaya babantayan niyo po mga kapatid ang iglesyang ito, sapagkat ito ay lalaki ng lalaki. At sa paglago ng iglesyang ito, panatiliin natin ang pagiging iisa kay Kristo. Sapagkat yan ang replika na nais ng Diyos na makita sa atin. Pumasok ang digmaan sa langit. Pinakamalaking krimen ang wika rito, ang magrebelde sa pamahalaan ng Diyos. Waring nagkakagulo ang buong langit, may kanya-kanyang pangkat ang mga anghel, at may mas mataas na kapangyarihang anghel bilang pinuno ng bawat dibisyon. Ando po ang pinakamalaking krimen, yung magrebelde sa pamahalaan ng Diyos. Ayaw mag-iingat yung mga malalapad ang noo. Kung minsan yan ang target. Meron nga akong kilala, malapad rin ang noo eh. Nagrebelde sa pamahalaan ng Diyos. Nasaan na sila ngayon? Kilala nyo ba yun, yung malapad na noo? Na dati napakahusay sa iglesia, ngayon ang ginagawa? Puro pagtuligsa sa ating iglesia. Kaya magbabantayo kasi yung mga malalapad ang noo, yan ang matatalino. Yan. Ipasakop natin lagi sa Panginoon.
At dito, marami ang mga kapatid ngayon na nagre-rebelde sa pamahalaan ng ating Panginoong Diyos. Minsan mga kapatid, yung masaway lang ng dekon, yung kanyang anak, sapagkat ang gusto ng dekon, wag itong mapahama, ay tila baga mali yung pagkakaintindi ng magulang, inaaway ngayon ang diakono ng walang paglilinaw. Isang uri ng pagre-rebelde sa pamahalaan ng Diyos. Sapagkat ang mga yan ay binasbasan, itinalaga. Kung kayo'y mayroong question, huwag daanin sa init ng ulo. Itanong. At upang mapaingatan ang pagkakaisa, gawin natin ito alang-alang sa Panginoon. Huwag sa ating mga pride. Yan. Waring nagkagulo ang buong langit. May kanya-kanyang mga pangkat ang mga anghel. At siyempre sa bawat pangkatin, ang sabi rito, may mga leader. Wala namang magiging pangkat yan kung walang tatayong leader, di ba? Kaya nagkaroon ng pangkat, merong isang persona na maboka, na mahusay mangumbinsi, mahusay mangchismis, mahusay manira. Yun namang ang itsura mukhang malaanghel, kaso mapapaniwalain, ay mag-iingat po. Alam niyo mga kapatid, sa sulat ng kapatid na Ellen White, yun palang 1/3 ng mga angels, yun ay hinihikayat muli ng mga matutuwid na anghel para sila'y manumbalik. Maging si Satanas, hinihimok na magbalik loob sa Diyos. Kaya lang, dahil doon sa kanyang pride, at na paniniwala nung 1/3 ng mga angels na tama si Lucifer, hindi sila napahikayat. Yan. At tandaan po ninyo, lahat ng nagrebelde sa pamahalaan ng Diyos, nasaan na sila ngayon? Nasa labas na ng iglesia. Kalarawan ng pangyayari kay Lucifer. Sa pagre-rebelde ni Lucifer, saan siya napunta? Itinapon, inilabas sa langit. Ganyan talaga ang sasapitin ng mga taong nagre-rebelde sa bayan ng Diyos. Biruin mo, sasabihin mo yung 10 utos hindi na dapat sundin. Kaninong taktika yan? Kaninong aral yan? Sa Diyos ba yan? Hindi. Ang gusto ng ating Panginoong Hesus ang makita sa atin yung kanyang karakter. Ano ba yung 10 Commandments? Hindi ba yan ay karakter ng Panginoong Diyos? Kapag sinabi mong hindi na kailangan ang 10 Commandments, sinabi mo na rin hindi mo kailangan ang karakter ni Kristo. At kung hindi mo kailangan ng karakter ni Kristo, kaninong karakter ngayon ang iyong paiiralin? Hindi ba? Ganun po yun. Tuloy. Eto na. Nakipaglaban si Lucifer o si Satanas sa kautusan ng Diyos. Maraming nakikipaglaban Bukas nga, meron na naman akong debate Patutunayan ko na yung umiiral na 10 utos dapat sundin at hindi dapat labagin. Yung isa naman negative, patutunayan niya hindi dapat sundin at dapat talaga itong labagin. Kaninong karakter yan? Pero bakit tayo nakikipag-usap? Para ba tayo'y matanya? Para ba tayo'y makilalang mahusay na debater? Bakit? Ayaw kasi nilang Bible studyhin sila Baka sa ibang paraan, mahikayat natin sila. Yung kanilang balwarte na ang hilig nila debate, pinapasok natin yon para maakay natin sila kay Kristo. Napansin niyo ba ang kapatid na Denmar Santiago? Sa kakadebate, asa na siya ngayon? Nasa Adventist na. Meron tayong dinidiba-debating
Muslim, isang ustad ng Muslim, pero itong Muslim na ito balik Islam, ngayon nagbalik loob na sa Adventist. Parang si Apostol Pablo ba, ginagamit niya yung taktika, samantalang naglalakad siya, meron siyang nakita sa Diyos na di kilala. Diba? Nakita ngayon to ng NPUC at ng SSD, magandang motibo, magandang approach, kaya tayo kasamang nabasbasan, including kapatid na Filomeno. Yan, may basbas po yan. Yan. Ngayon, eto, dahil nag-ambisyon siyang itaas ang kanyang sarili, ayaw magpasakop sa kapahamalaan ng anak, ang dakilang pinuno ng langit. Ganyan talaga yung kumakalaban sa Diyos. Ayaw magpasakop. Ibali ng matanggal. Huwag lang magpasakop. May mga ganyan silang mentality. Pagkatapos, pag kinausap ng iba, parang sila yung aping-api. Diba? Samantalang sila ang nang-aapi. Iingatan po natin ito. Sa bawat pagbigkas, pagkumpas ng ating katawan, sa bawat karakter na makikita sa atin, lagi nating sisiyasatin. Ito bang aking sasabihin? Makakapagbigay tisod ba ito sa kapatid? Itong aking isa-sign language, makakapagdulot ba ito ng katatagan sa mga kapatid? Alam mo ninyo, yung ating pagsasama-sama rito, nagbibigay na po kayo ng katatagan sa mga kapatid. Sino po yung mga taga rito? Pakitaas nga po ang kamay. Ayan. Kayo po yung magkakakilala na lahat, ano? Mayroon na ba kayo cellphone number nila? Friend nyo ba sila sa Facebook? O kung hindi pa, i-friend na ninyo. Kunin na ninyo yung kanilang number. Kopyahin lang ninyo. Pag sa Miyerkules wala sila rito, i-text nyo na. I-chat nyo na. Kapatid, where na you? Dito na mi. Bakit? Kailangan natin magpalakasan sa isa't isa. Yan. Kaya magiging hamon sa inyo ang umagang ito. Kayo ay inihimok ng ating Panginoon. Ang Miyerkules ng gabi, huwag pababayaan. Ang Biyernes ng gabi, huwag pababayaan. Gawin ninyo ito ng merong excitement. Naalala ko nung nililigawan ko pa si Sister Yee. Pag ang usapan, ganitong araw, ganito ang oras ng pagkikita, excited na ako niya. 3 araw pa. Bago mangyari, excited na ako. Tapos yung text, mayat-maya ko yung binabasa. Alaga naman, sarap-sarap pakiramdam. Pagdating ko roon, 1 oras pa bago tagpuan. Pagkatapos, paghihintayin ako, 3 oras. Pero ganun pa man, excited pa rin ako. Bakit? Sapagkat yung aking kakatagpuin, mahal na mahal ko. Ano pa kaya ang ating Panginoong Hesus? Dapat bago sumapit ang Miyerkules, excited tayo. Tagal na mag-Miyerkules. Gusto ko nang makatagpo ang ating Panginoon at gusto ko makasama uli yung mga kapatid sa pananampalataya. Yeah. Kapag kayo'y may kinatitisuran sa inyong iglesia, gamutin na agad. Sabi nung iba, huwag nang pansinin. Gamutin na agad. Okay? Yeah. Dahil ang kanyang layunin, pag-aambisyong maitaas ang kanyang sarili. Hayaan natin ang Diyos ang magtaas sa atin. Hindi tayo ang magtataas sa ating mga sarili. Ipinatawag ang lahat ng anghel para humarap sa Ama. Walang kahiyahiyang inanunsyo ni Satanas na hindi siya masaya na pinararangalan si Kristo sa halip na siya. Habang binabasa ko ito, sabi ko kung malapit lang ito, sinampal ko na ito ng tsinelas eh. Bakit? Nagpatawag ang Diyos ng meeting kasama ng mga anghel para magkaroon sila ng sang-usapan.
mamukat-mukatan mo, si Satanas biglang tumayo. Napipicture nyo ba? Pagkatapos, sinabi ni Satanas, hindi siya masaya na si Kristo'y pinararangalan. Ba nakalimutan niya na siya ay nilikha lamang na anghel mula sa hangin. Nakalimutan niya na siya ay inilukluk lamang ng Ama. Nakalimutan niya na mas mataas si Kristo sa kanya. Pero hindi siya masaya. Maraming mga tao kapag ka merong naitataas ng posisyon sa church, sa trabaho, sa paaralan, hindi sila masaya. May galit na namumuo sa kanila. Bakit? Sapagkat hindi nila dala ang karakter ng Diyos. Iba ang ipinakikita nilang refleksyon. Kaya tayo, lagi tayong mag-iingat. Sapagkat kapag ang mga maliliit nating kahinaan makita ng diablong umaatungal, palalakihin niya yan hanggang sa ikaw ay mawala sa iglesia. Hindi ka man mawala sa iglesia, hindi ka mapapasama sa panahon ng pagliliglig. Kaya lagi tayong mag-iingat. Kapag ka merong naparangalan, dapat tayong maging masaya. Dapat tayong matuwa. Baka sa susunod, ikaw naman ang mabigyan ng parangal ng ating Panginoon. Tuloy. Buong pagmamalaki, siyang tumayo't iginiit na dapat siyang maging kapantay ng Diyos. Ang sarap talagang kutusan no? Biruin mo, sinabi niyang hindi siya masaya, pagkatapos ipinipilit pa niya, iginigit pa niya na dapat kalibel siya, kapantay siya ng Diyos. Nakakatuwa, nakakainis. Nakakainis. Kita ho ninyo, ang dami niyang nadamay. Marami rin ganyan. Yung iba dyan, bida-bida. Yung kanyang pagiging bida-bida, wala na sa hulog ng karakter ng ating Panginoon. Magiging maingat. Magiging maingat. Tuloy. Nagkaroon ng digmaan sa langit. Nakipaglaban ng anak, ang prinsipe ng kalangitan at ang mga tapat niyang anghel. Sa punong rebelde sa mga nakisama sa kanya. Nagwagi ang anak at mga tapat na anghel at pinatalsik sa langit si Satanas at ang kanyang mga kakampi. Lahat po ng magre-rebelde at tatalsikin ng Diyos po yan. At syempre, kapag pinatalsik ka ngayon, katulad ni Lucifer, na pinatalsik, anong gagawin ni Lucifer? Siraan, tigmain, labanan, hikayatin yung bayan, yung mga yung nalabing iglesia para umalis sa pananampalataya. Sapagkat alam ni Lucifer, sabi ng Biblia, na meron na lamang siyang kakaunting panahon, kaya siya'y masigasig ngayon na marami ang mapasama sa kanyang panig. Tignan nyo yung mga kapatid natin sa pananampalataya na nagrebelde, na nawala na sa iglesyang ito. Ano kanilang ginagawa? Usigin, sirain ang bayan ng Diyos. Yung mga nasa loob gusto nilang akayin papalabas. Kaninong karakter yan? Kaninong replika yan? Replika ni Satanas. Kaninong replika ang dapat nating ang hawakan? Ang replika ng ating Panginoon. Hindi tayo magre-rebelde, mananatili tayong tapat sa Diyos at uusad tayo kapiling ang prinsipyo ng ating Panginoong Diyos. Huwag ikaw ang maging dahilan ng paglabas nila sa iglesyang ito. Ikaw ang maging dahilan upang sila ay maging matatag sa iglesyang ito sa tulong ng biyaya ng Panginoon. Yan po ang ating kailangan.
Ipinaalam ni Jesus sa hukbo ng mga anghel na 100 matatakasan ang ginawa para sa napahamak sa sangkatauhan. Sinabi niya na nakiusap siya sa kanyang ama at nag-alok na ibigay ang kanyang buhay o ibibigay ang kanyang buhay bilang pantubos. Ano ibig sabihin? Ipinakita ni Jesus, ipinaalam niya sa lahat ng naroroon, sa konsehong naroroon, 100% maaalis ang tao sa kasalanan. 100% matatakasan ng tao ang kapahamakan sa papaanong paraan. Nakiusap siya sa kanyang ama at nag-alok na ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos. At dahil ang Diyos ay walang kamatayan, anong ginawa ng ating Panginoon Diyos upang maisakatuparan yung pag-aalok ng kanyang buhay? Nagkatawang tao ang Berbo. Kaya napaganda ng plan of redemption. Aakuin niya ang sentensyang kamatayan upang makasumpong ang mga tao ng kapatawaran sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng bisa ng kanyang dugo at pagsunod sa kautusan ng Diyos. Pwede nilang matamo ang pabor ng Diyos at sila'y maibalik sa magandang halamanan at makakain ng bunga ng puno ng buhay. Tignan ho ninyo ang ating Panginoon Kristo. Sumusunod sa kautusan ng Diyos. Eto namang iba, ayaw sumunod sa kautusan ng Diyos. Sabi nila, tinanggap nila si Kristo, pero ayaw namang sumunod sa kautusan ng Diyos. Kasi ang iba, tinatanggap lang si Kristo bilang tagapagligtas. Ang Seventh-day Adventist, tinatanggap natin si Kristo bilang Panginoon ng ating buhay at tagapagligtas. Yan po ang kaibahan natin sa kanila. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi yung buhay na kinabubuhay ko ngayon, ikinabubuhay ko saan? Sa pananampalataya. Bakit? Dahil ibinigay niya ni Kristo kanyang buhay para sa akin. Tumatanaw si Apostol Pablo ng utang na loob sa ating Panginoong Diyos. Yung Galacia 2:20, yan ay pinagsama na refleksyon ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama rin ang imputed righteousness ng ating Panginoon. Kaya sabi, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya niya ipinagkaloob ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sasampalataya sa anak ay huwag mamatay kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Tapos 50 taon ka ng Adventist, nakapakinig ka lang ng kalahating minuto na ibang aral, naniwala ka na agad? Yung 50 taon mong paglilingkod sa iglesia nang dahil lamang sa bagong aral, tinakilikuran mo na agad at nagrebelde ka na agad sa Diyos. Manatili tayo sa katotohanan ng ating tinanggap pa, kapatid. Kaya sabi ng Isaiah tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, hinamak siya ng mga tao, itinakwil siya ng mga tao, nagdali siya ng iba't ibang sakit, iba't ibang uri ng hirap, wala man lang magtapo ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinapansin, para siyang walang kabuluhan. Marami pong tao ang ganyan. Dahil sa ating makasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa kanyang hirap na tinamo at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat na tumanggap. Napakpalad natin, hindi ba? Lagi ko nga sinasabi, kung ako ang Diyos, magkasala si Adan at Eva, paktayin ko yan eh. Gawa ulit ako ng bago. Pagka nagkasala, paktayin ko ulit eh. Malado 30 ba dating?
Kaya lang ang Diyos iba. Ipinakita niya yung lalim ng kanyang pagmamahal sa tao. Ipinakita niya na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tapos kunting problema lang di ka na sumisimba. Di ba? Kunting suliranin lang kunting samaan lang ng loob ayaw mo na siyang makita sa iglesia. Nakalimutan mo rin na ikaw ang unang hinanap ng Diyos sa halip na ikaw ang humanap sa Diyos. Baliktad di ba? Tayo na makasalanan, tayo dapat humahanap sa Diyos. Ang ginawa ng Diyos, siya mismo yung humanap sa atin. Tapos nang tayo'y matagpuan, nang tayo'y kanyang bilhin ng mahalagang dugo, ang bilis mong magtampo. Sino dapat ang magtatampo? Ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat habang hinahanap niya ang tao naman papalayo ng papalayo. Pero ang Diyos hindi sumuko. Tapos, kunting salita lang na ating marinig sa kapatid, magtatampo ka na. Huwag mong isuko yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya tama yung kante, turn your eyes upon Jesus. Bagamat kailangan din nating tumingin sa mga tao, pero ang lunduan ng ating pananampalataya ay si Kristo, sapagkat siya ang author ng ating pananampalataya. Kaya po mag-iingat ang Iglesyang Adventista, sapagkat dito galit na galit ang dragon. Ayaw niya na ang Iglesia ay nagpapatuloy sa pagsamba sa Diyos. Ayaw niya na ang lahat ay sumalubong sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Kaya ang sabi, kayo anya'y maging mapagpuyat, kayo'y maging mapagpigil. Ang dyablo na pagala-gala ay gaya ng liyong umuungal at umahanap ng kanyang masisila. Sabi rito, asa na yun? Yeah. Some people seem to think that upon entering the church, they will have their expectation fulfilled and met only with those who are pure and perfect. Totoo ba yan? Marami hong ganyan. Akala nila pagpasok nila sa iglesia, ang makikita nila ay puro mga perpekto, mga walang pagkakamali. Nang makita nilang may pagkakamali, labas agad sila. Hindi nila naintindihan ang iglesia ay pinaghalong trigo at mapanirang damo. Hindi katakataka na may membro ng iglesia na mga pasaway. Yang pasaway na yan yung nakalap ni Satanas. Yung mga trigo na yan yung naniwala sa taktika ni Satanas. Kaya ang sabi rito, kapag sino man ang lumayo mula sa organisadong katawan ng Diyos na bayang tumutupad sa utos ng Diyos, kapag sinimulan niyang timbangin ang iglesia sa kanyang timbangang tao at magpasimulang magbigay ng hatol laban sa kanila, malalaman mo na hindi ang Diyos ang umaakay sa tao. Siya ay nasa maling landas. Nakita nyo yung mga tumutulig sa atin ngayon? Paano tayo paratangan? Paano tayo tinitimbang nila? Paano tayo nila hinahatulan? Sa timbangan ng tao. Hindi nila tayo tinitimbang sa timbangan ng Diyos. Salamat sa Diyos at tayo na nakararanas ng pag-ibig ng Diyos, hindi tayo mapanghusga sa ating kapwa. Sapagkat ang timbangan pinaiiral natin, hindi timbangan ng tao, kundi timbangan ni Kristo. Tuloy. Dapat nating malaman ng iglesia, gaano man ang kahinaan at kapintasan nito, ay isa pa ring tanging bagay sa lupa na pinagkalooban ni Kristo ng pinakamataas na pagmamalasakit. Palagian siyang nakamasid na may malasakit at pinalalakas ito ng kanyang banal na espiritu. Kahit na pala ang iglesia natin may mga mangilang-ngilang pasaway, ito pa rin iglesyang ito ang mahal na mahal ng Diyos.
Itinuturo sa mga tao na maaari pa rin masunod ang kautusan ng Diyos kahit na nabubuhay sa gitna ng makasalanan at kurakot, ay makakaya pa rin nila sa biyaya ng Panginoon na maiwasan ang tukso at maging dalisay at banal. Kaya ba nating sundin ang kalooban ng Diyos? Kaya sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, ako ay napako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Kaninong replika ang dapat na makita sa atin? Replika ng ating Panginoong Diyos. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, nais kong muling balikan ang huling talata. Ang Panginoon hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Tulad ng inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangako yung alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahama. Muli nating suriin siya sa atin ng ating mga sarili. Kapag nakita natin ang kahinaan natin ito, tumataliwas sa kalooban ng Diyos, iluhod natin ang ating mga tuhod upang makasama natin magpasawalang hanggan ang ating Panginoong Jesucristo. At palain tayo kayo man. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay